Hallelujah, 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 Hallelujah. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, "Bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad na mga Pariseo, ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi?" Sumagot si Jesus, "Makapag-aayuno ba ang mga panauhin sa kasalan, samantalang kasama nila ang lalaking ikinasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuotan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang alak, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ang Ebanghelyo sa umagang ito. Ang pagtatanong kay Jesus tungkol sa ayuno o pag-aayuno or fasting ay hindi na bago dahil ito'y bahagi na ng practice ng mga Hudyo na nakasulat na o nakasulat pa sa batas ni Moses o sinasabi nating the Law of the Sinai Covenant. Isa ito sa tatlong virtues na kanilang sinusunod na tayo ay familiar na rin na ginagamit natin sa panahon ng Kwaresma. Yung fasting, almsgiving, and prayer. Napakahalaga sa kanila ito dahil ito'y nakatakda sa kanilang batas na ang bawat Hudyo ay required na mag-ayuno ng isang beses lamang sa isang taon. Ito ay mababasa natin sa libro ng Leviticus chapter 13. Ang pag-aayuno ay hindi lamang bahagi ng kanilang religious life, kung hindi bahagi din ito ng kanilang paglago bilang mananampalataya or believers. Ano po ang problema? Ang problema ay ginawang masyadong obvious ng mga Pharisees ang tungkol sa pag-aayuno. Dahil sila ay very pious followers ng Old
Testament or the Old Covenant, hindi lamang isang beses sa isang taon. Ginawa nila itong 2 beses sa loob ng isang linggo. Ganun ka-extreme ang kanilang pagsunod sa tradition of the Sinai Covenant. Kaya sila ay every Monday and Tuesday ay nag-aayuno, nagpa-fasting. Para mahirap yun, no? 2 araw kang mag-aayuno. Tapos sasabihin mo na lang, nagda-diet ako. Yan yung palalabasin ng iba. Ganun pa man, ito rin ang pamamaraang ginawa ni Juan Bautista. Dahil pag-aayuno bilang paghahanda sa repentance o sa pagdating ng ipinangako ng lumang tipan. Kaya parang nagagalit ang taong ito na sa kanyang pagtatanong, mayroon bang bagay na hindi nagawa si Jesus bilang nakikita ng iba? Nagkaroon na sila ng observation. Ang grupo ng mga Pariseo at grupo ni Juan Bautista ay nag-aayuno. At si Jesus at ang kaniyang mga kasamahan ay hindi. Bakit? Sinagot naman ni Jesus sa bahagi ng Ebanghelyo ang katotohanan tungkol dito. Ito yung luma versus bago. Ito yung lumang sisidlang alak sa bagong sisidlang alak. Kumbaga, hindi magkakaroon ng tamang pag-unawa if we are mixing the old and the new. Katotohanan yung luma, pero ang katotohanan iyon ay kailangang mag-give way sa panibagong katotohanan, na ang katotohanan ipinangangaral ni Jesus ay ang katotohanan ng kaniyang presensya na hindi nauunawaan ng mga Pariseo. Hindi mo pwedeng kaladkarin ang bagay na luma upang ipasok mo sa bago. Palaging magkakaroon ng tunggalian. Kaya si Kristo sa kaniyang presensya ay ipinakikita ang bagong pag-unawa sa bagong covenant na kaniyang itinatatag. Kumbaga, sa mga Pariseo, sila ay palaging tumitingin sa kanilang old practices. Ayaw nilang baguhin dahil ito ang kanilang nakasanayan. Pero come to think of it, ang mga Pariseyo'y nag-aayuno, pero ginagawa nila ito na panlabas lamang. Kumbaga, nandoon palagi ang hypocrisy at hindi totoo sa kanilang ginagawa. Kung nag-aayuno ka, hindi mo ito ipinagmamalaki. Pero ang Pariseyo'y pinagmamalaki sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kung naaalala ninyo na may 2 nagdarasal sa templo, isang Pariseyo at isang publikano. Ano ang dasal ng Pariseyo? Buti na lang hindi ako katulad ng publikanong ito. Ako'y nag-aayuno 2 beses sa isang linggo. Buti na lang hindi ako makasalanan katulad ng Pariseyong ito. It means yung practices na ginagawa niya from the very beginning
ay hindi totoo. Kaya hindi natin masisisi ang iba o tayong sarili natin kung mismo ang ginagawa natin ay panglabas lamang. Halimbawa, may kapitbahay ninyo nagsasabi sa'yo, simba ka ng simba, hindi ka naman nagbabago. Eh di parang pariseyo na rin yung taong nagsasalita ng ganun. Dahil kung iyon ang kaniyang pamamaraan upang mapalapit sa Diyos, bakit kailangan nating husgahan ang pamamaraang meron siya? Minsan sa ating paligid, kung sino yung mapanghusga, siyang walang ginagawa sa buhay. Kaya wag nating titingnan yun. Wag tayong maging katulad ng pariseyo na palaging nakatingin sa ginagawa ng iba. Tumingin tayo sa inaalay ni Kristo na ako ay bagong sisidlang alak at dahil ako'y bagong sisidlang alak, bago rin ang aking susundan, si Jesus Nazareno. At sa pagsunod natin sa Diyos, unti-unti tayong nahuhulma sa batas ng pagmamahal at sa batas ng pag-unawa. Pwede tayong mag-ayuno, pwede tayong magdasal, pwede tayong magbigay ng limos sa kaparaanang nanggagaling sa pagmamahal sa puso. Hindi dahil maraming nakatingin o maraming gumagawa nito. Ang lahat ng ating ginagawa, kahit na ang pag-aayuno, ay dapat palaging nakaugat sa relasyon ko sa Diyos. Dahil kung ang lahat ng ginagawa natin ay panglabas lamang, katulad ng pariseyo, ito'y nawawala ng pundasyon at nagiging ipokrito lang tayo sa sarili nating ginagawa. Dahil po ang tunay na banal ay hindi pinangangalandakan, sapagkat ang kabanalan ng isang tao kahit hindi mo sabihin ay sumisingaw sa kaniyang presensya. Kaya tingnan po natin kung tayo'y lumalago bilang bagong sisidlang alak. Tingnan natin kung tayo ang bagong kayo o tela na binabanggit sa Ebanghelyo. Bumabagay ba ako sa aking ginagawa ngayon o ako'y nahuhulma sa dati ko pang ginagawa? Dahil si Kristo, ang presensya ng Diyos ay palaging pagpapanibago. Binabago tayo araw-araw ng batas ng pagmamahal, ng batas ng pag-unawa, ng batas ng pagpapatawad. Palagi tayong nakatingin sa ating sarili at hindi sa ginagawa ng iba. Dalhin natin sa Diyos ang pagbabagong ito, ang paglalapat ng kaniyang mga salita sa ating pamumuhay sa araw-araw. Bagay ba ako sa Diyos? Bagay ba kaming dalawa? Ako ba'y nababago na? Ako ba'y sumasama na sa Kanya sa kasalang palagi niyang inihahanda sa atin sa araw-araw? Bago po ang laging sinasabi ng Diyos sa atin. Mag-iingat po kayo ngayong araw.
pagpalain tayo ng poong may kapal.